So, yan guys, hindi ko pa nabubunot. Direkta mula sa main na baging. Kung makita nyo yan po, main na baging niyang taba. So, ayan pa po yung mga laman niya. Hindi ko pa inaalis sa baging. Hindi pa natin binubunot. Pero again, given the time na, ay naputol tong isa. Given the time na lumaki pa sila, ang ganda po ng ilalaman nito guys. Meron pa yan mga nakakalat. So ganito po siya maglaman, oh. Dikit-dikit bago yung mga ugat niya. Pag kumakalat, naglalaman pa rin. So naglit lang ako, mabubunot ko ng maayos. Ay, nabali. Naputol. Marami pang nakabaon kasi. So kung bubunutin ko bigla, baka malagot, sayang din yung makikita. Gusto ko makita nyo ng buo. Yun, nabali din yung isa. So ito guys ha, tingnan nyo itong variety ng purple potatoes na tinanim ko last year, na nakapagpabinhi ako or nakapagpa-sibol. Tinanim ko ulit. Ayan. Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, andito na naman po tayo sa farm. Ayun yung bundok. And today, magbubunot tayo ng kamote. Ayan, may mga lalagyan na ako nakahanda. And harvest time tayo ng kamote. Pero, baka yung isang kama lang ang bubunutin natin. Yung kulay orange na laman. Yung violet, hindi pa. Kasi nung binunot ko, or nung nagukay ako, maliliit pa medyo yung laman. Pero yung orange na laman, ang lalaki na po. So, harvest tayo ng kamote at samahan nyo ko. Okay guys, so tulad ng sinabi ko, magbubunot tayo ng kamote ngayon, pero yung isang kama lang. Or yung orange na kamote lang. So, yung isang kama na ito, dito sa left side, puro orange. Yung sa right side, violet, pero tumbuka na, siguro mga 4 na baging kasabay kong tinanim nung orange, tsaka doon sa dulo, mayroon dong orange. Yung sa gitna, yun lang yung violet. Kaya baka yung violet ang ititira lang natin, pansamantala, mga siguro 1 to 2 weeks pa bago natin bunutin. So, now, tatabasin ko lang yung mga kailangan tabasin dito, tapos magbubunot na tayo ng kamote. Pakit ko masyado. Okay guys, ayan po, natabasan ko na po itong isang kama ng kamote dito. Again, dito sa katabing kama, violet po na kamote ang nakatanim. Pero itong bukana or harapan, meron sigurong 4 to 5 na baging ako tinanim na violet, pero nauna po kasabay ng orange. Pati po doon sa dulo, may ilang piraso din po tayong orange na naitanim doon. Kaya yung sa gitna lang po ang iiwanan natin. So again, bubunutin ko rin dito sa harapan, tsaka yung sa dulo. Pinabasan ko na rin yung dito sa may gilid. Pinagtaniman ng patatas kasi ang tataas na naman ng damo. Yes, pwede ko siyang padaanan ng traktora as is, kaya nga lang dahil medyo matataas na, magpupuluputan po sa blade ng traktora. Kaya tinabas ko muna para pagdaan ng traktora, mas madali po. Same as doon. So again, once na matapos lahat yan, lilinisin natin para sa susunod na taniman. So hopefully October, may ayos ko na to, pero hindi pa rin sure. So itong mga kamatis, nagtalbos na naman ng panibago. So namumunga na naman po siya, pero hindi na po natin hayaan magtuloy yan. Tatanggalin ko na rin po yung balag na yan, tatabasin natin. Pati po yung mga talong. Yung sitaw siguro mga 2 weeks mahigit pa bago nating tabasin kasi ang dami pa pong bunga, sayang naman. So wala po tayong dalang camera stand ngayon. Naiuwi ko po sa bahay, kaya kukuhanan ko na lang ng video after ko sila mabunot. Papakita ko sa inyo, or from time to time habang nagbubunot tayo, pag may nakita tayong maganda, papakita ko sa inyo ang itsura ng kamote po natin. So let's go guys. Umpisahan lang natin dito. Pakita ko lang sa inyo dito sa bukana. Pero pangunahan ko lang kayo na meron akong post na may 2 kamote na malalaki na nabunot.
dito po actually galing yon. So, yung kamote dito, yung unang baging dito, nabawasan ko na po actually ng 2 piraso na ang laki. As in, ganyan pong kalalaki yung kamote na nabunot ko dito, 2 piraso. So, kung ano man yung makikita natin ngayon dito, yun na lang po yung natira sa baging niya. Kaya titingnan natin kung meron pa silang laman or kung wala na. So, ito yung unang baging guys. So, una. Ito guys yung unang laman. So again, meron na akong 2 unang binunot dito. Inuwi ko, tinignan ko lang yung laman niya. Mga ganito pong kalalaki ang una ko pong nabunot. Ito, medyo maliit pero okay pa rin yan. Another one. Ito, lalaki pa sana yan. Mukhang may kadugtong pa. Ano? Ito maliit pa. Wala. So, yun lang. So, there you have it guys. Yun lang din dito sa unang baging. Ayan po again, meron pa 2 nauna ko ng binunot. So, sunod na po tayo dito sa mga susunod na baging. And again, dahil wala tayong camera or camera stand, bunutin ko lang to, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay guys, ito meron po tayo isang binubunot na kamote, laki niya po. Ay, punggok. Maiksi lang siya pero mataba. So, ayun na po yung mga nabubunot natin. Nakakailan pa lang tayo guys ha. So, mahaba pa po yun. Hello guys, so nagbubunot pa rin po ako. Alas 9 pasado ng umaga. Grabe na po ang init. Hindi ko kinaya. So, nakatapos na ako sa isang kama or garden bed. So, yan po yung nabunot natin. Meron pa po doon na hindi ko pa nakakot. So, all in all, isang puno po dito, isang box. Sa isang garden bed ng kamote. So, naitali ko doon siguro, ang naitanim ko doon, yung sa isang tali na tig 10 pieces yata or 10 baging. Siguro nasa 2 or 3 tali. So, mga 30 piraso na baging siguro na itanim ko doon. So, ayun po ang nilaman. Hindi na rin masama sa 3 tali ng baging. Ay, grabe, napakinit. So, marami rin po ang hindi naglaman, siguro nasa 5, ganon, 5 or 6 na baging ang nakita ko na walang laman. So, sa 30, sabihin na natin sa 30 pieces na baging na tinanim ko, sabihin natin 5 na lang ang hindi naglaman. So, 25 na baging bago isang puno na kahon na ganyan ng kamote na ma-harvest. Hindi na masama. So, halo-halo siya. Ayan. Kaya, may mataba na maikse. May maliliit. At meron ding malalaki guys. So, ito nyo. Halos kalahati na mahigit na mukha ko. So, again, sa pinuhunan ko na 3 tali, hindi na masama. So, maganda po ang naging resulta ng mga tanim ko. Ayan, baliktarin ko lang yung camera guys. So, again guys, ayun po yung mga nabunot na natin. Pakalaki po niya, no? So, marami pa po doon.
So nandito ako now ngayon sa pangalawang kama. Again, yung sa may dulo doon, may ilang piraso tayo na itanim. Nakasabay nito. Tapos meron pa din dito sa harapan. Pero violet yun, nandito yung mga tanim ko last year na kamote na natiran na pinasibol ko. Meron tayo sa harapan. So hindi pa natin nabubunot lahat. Pero yung isang garden bed ng orange na laman, tapos na po. So again, sa 3 tali ng kamote, hindi na po masama. So, again, ito yung first garden bed. Andito yung violet. So, yan. Kung makikita nyo hanggang doon sa dulo. Malinis na po. Nabunot na natin. And ito yung sinabi ko na hindi ko pa nakahakot. Ayan. Ayan, kung makikita nyo. Lalaki niyan, guys. Yan, marami pa dito. Yan ang laki, oh. Ito pa. So, dito, ito yung mga orange pa. Meron pa, hindi pa ako tapos doon. Then again, yung sa harapan. So, after natin matapos to, pipitas ako ng mga sitaw. Ang daming sitaw na naman. Then, uwi na siguro tayo. Apakainit. Ang kalabasa. So nakapag-harvest na ako ng kalabasa, guys. Isa. Sobra laki. Siguro twice nun. Malaki pa sa ulo ko. So, again, tatabasin natin yung mga kamatis natin. Siguro probably next week. Dahil 3 araw akong walang pasok next week. So may oras tayo para linisin yung mga yan. Mga sili ko, guys, again na yan. Napakarami pa rin bunga. Hitik na hitik pa rin. So, 5 puno lang yan, pero grabe ang bunga. Yellow paprika ko, ayan, hindi kinakaya yung init. So, advisable talaga ang paprika kung magtatanim ka sa loob ng greenhouse. Or kung lalagyan natin ng net sa ibabaw. Hindi nila kakainin ng init na luluto. Pero napakasipag magbunga, guys. Kamates, ang ganda rin magtanim. Kaya nga lang, yung market, saka yung oras ng pitas, kailangan mabilisin niya. Maaga-maaga, madaling araw pa lang kailangan pitasin. So, hindi natin kaya. Dahil nga may trabaho tayo. Ito yung sili ko, sili na Okinawa, parang siling bakod ng Pinas. May mga bunga na hindi ko pa rin sila naililipat. Dahil nga again, bala ko silang bunutin or akatin dito, ilipat na ibang pwesto. Kaya lang hindi ko sila pwedeng ilipat once na or kapag ganitong mainit. Mamamatay sila. So kailangan ko at least ang linggo na straight na kulimlim or tagulan bago ko sila bunutin. Bala ko sana ilipat doon sa may tabi ng kalabasa, doon ko sila itatanim. Para maayos ko lahat tong lupa dito. Hey guys, so bunot ko na yung mga last ng orange na kamote. And actually may nabunot ako isa na violet. Again, ito po yung mga pinasibol ko last year. Or tanim ko last year na pinasibol ko. Ang last na laman. So, ito na po yung violet na bagong tanim. Hindi. Ano pa rin to? Kasabay pa rin pala ito ng kamote ko last year. Kasi ito pa yung binaon ko na kamote. Yung pinasisibulan ko mismo, ibinaon ko. At ito actually, guys, isa to doon sa kamote na laman ng tanim ko last year, pinasibulan ko. So after ko tanggalin yung mga baging na sumibol sa kanila, ito dahil meron pa malilit, itinanim ko rin. And yung mga nasa harapan na yan ang naging laman niya. So, ito pa yung isa again. Ito yung kamote na pinisibulan ko. Itinanim ko rin. And pakita ko sa inyo, guys, ha. Hindi laman ng kamote yan. Uod yan. Pakita ko sa inyo, guys, ang laman niya. So, ito, ha. Ganito kasi pag laman tong variety ng kamote na tanim ko last year. Kaya tuwan-tuwa sana ako. Ang problema,
Again, nagka-problema tayo doon sa lupa na nahiram ko last year. Kaya ang dami actually nasayang ang tanim natin doon dahil luwag ng tanim natin doon or tinaniman natin. So, hindi ko sure kung nakikita masyado kasi ang liwanag kasi dito kaya hindi ko masyado makita. Pero ito isa-isa nating bunutin dahil hindi ko pa pwedeng galawin yun nandun. So ilalagay natin dito guys. Isa, dalawa. So again, violet po yan. Hindi ko sure kung kita pero ayan po. Ito maliit. Saglit lang. Napakainit guys. Ang sakit sa likod. Ganyan. Kita ba ang pagka-violet niya guys? So pag nailaga to or niluto, ang ganda ng pagka-violet niya guys. Buong buo. So as of now parang may nakikita pa tayo na puti-puti pero once na may luto yan, violet na violet po yan. So mayroon pa rin, hindi pa tayo tapos. Mayroon pang isa yata. Ito. Ganyan, ito yung tinanim natin na kamote. Parang mayroon pa. Ito maliit. So, that's it guys. Yun yung again yung kamote natin na pinasibol. So, ito siguro yung bagong bili natin na kamote which is walang laman pa. So ito yung bagong kamote, violet din yan. Pero ayan po ang laman maliliit pa. So hindi pa natin bubunutin tong mga bagong kamote dahil sayang lang, liliit pa. Iwanan muna natin to guys. Check lang natin to isa. Yeah, wala pa laman. So okay na tayo dito. So from here, iwanan natin. Pero itong buka na, I think merong 4 dito na kasama nung pinaugatan ko. So tingnan natin yung laman. Ito na tayo isa dito. Ito liit. Maliliit pa. Pero nakita nyo guys, ganyan siya maglamang kumpol-kumpol. So check ko lang tong iba na to guys. Tapos pakita ko na lang sa inyo kung ganong karami na harvest natin. Pero again, ito yung variety na tanim ko last year. Nakakuha pa ako ng laman na napasibol ko. Ganito po siya magbunga. Dikit-dikit po. And given the time, ang lalaki po ng laman yan actually guys. Okay guys, so again, pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda laman tong tanim kong kamote last year.
Yung variety nito, ganyan po. Purple potatoes po yan. So, ito yung isa. Pasensya na. Sobrang init. Hinihingal na ako. So, yan guys, hindi ko pa nabubunot. Direkta mula sa main na bagging. Kung makita nyo yan po, main na bagging yan taba. So, ayan pa po yung mga laman niya. Hindi ko pa inaalis sa bagging. Hindi pa natin binubunot. Pero again, given the time na, ay naputol tong isa. Given the time na lumaki pa sila, ang ganda po ng ilalaman nito guys. Meron pa yan mga nakakalat. So ganito po siya maglaman. Oh. Dikit-dikit bago yung mga ugat niya. Pag kumakalat, naglalaman pa rin. So naglit lang ako, mabubunot ko ng maayos. Ay nabali. Naputol. Marami pang nakabaon kasi. So kung bubunutin ko bigla, baka malagot, sayang din yung makikita. Gusto ko makita nyo ng buo. Yun, nabali din yung isa. So ito guys tingnan nyo itong variety ng purple potatoes na tinanim ko last year, na nakapagpabinhi ako or nakapagpa-sibol. Tinanim ko ulit. Ayan. So ayan guys, kumpul-kumpul yung laman niya, pakarami. So linisin ko lang to para makita nyo na mas maayos. Okay guys, again, ito po yung nilaman ng tanim ko na purple potatoes. Ito po yung variety na tanim ko last year. Yan, meron po akong kamote na nabunot last year, napaugatan ko or napasibulan ko. Ito kasama pa to guys. Yung dalawang yan kasama yun dyan. So ganito po siya laman, nasa liwanag yan. Ganyan siya maglaman guys, yung variety ng purple potatoes na tanim ko dito. Kumpol-kumpol. So again, given the time or enough time para lumaki, dahil maaga pa, ang ganda po niyang itanim. Okay guys, so ayun na po lahat-lahat yung na-harvest natin na sweet potatoes. Again, ang pagkakaalam ko, 3 tali ang nabili ko, tinanim ko, na ito tong orange na kamote, and ayan po ang na-harvest natin. So, again, meron mga 5 or 6 na bagging na hindi po naglaman. And yan po guys, so ang gaganda po ng na-harvest natin. Yan, meron din maliliit na ilang piraso, pero all in all, karamihan ganito and malalaki pa. So, hindi na masama. Kitang-kita na dyan. Kahit sabihin nating meron tayong hindi mga naglaman na 6 na piraso na bagging, sa 3 tali guys, sulit na sulit pa rin po yan. So again, kung mas na prepare natin na maayos sana yung lupa, mas marami na ilagay na pataba, animal manure, mas magiging maganda ang ilalaman sana ng kamote natin. So again, next year or next time, mas alam na natin ang gagawin natin. Dahil again, trial and error pa lang tayo, okay lang po yan. Next time, alam na po natin ang gagawin. So ito naman yung sinasabi ko na kamote na tanim ko last year doon sa nahiram kong lupa. May nabunot akong ilang kamote doon bago ako umalis doon. Ito yung, again, yung isa sa kamote na nabunot ko. Then, pinasibulan ko siya. Tinanim ko. After ko tanggalin yung mga sumibol na bagging, tinanim ko pa rin to kasi meron pa rin siyang maiksi na sibol. So, as is ko tinanim. Ito pang isa. So, mapapansin nyo, sa main na bagging niya,
magkakaroon siya palagi ng ganito ang itsura. Tapos, maglalaman po siya ng ganito. So, ganitong paraan po siya naglalaman, guys. Lalaki pa po yung mga yan, given the enough time. Dahil nga, binunot ko lang sila ng maga, hindi pa namumulaklak yung mga kamote ko. Dahil, ito nakita ko malalaki na yung sa orange, ang kulay. So, sinabay ko lang yung purple potatoes na kasabay nilang itanim. Yung rest po dyan kasi, o yung iba, late ko na po na itanim. So, again guys, ang ganda po niya. So, there you have it guys. Again, ayun po yung mga kamote natin. So, sana po nagustuhan niyo po simple binagi ko. And again, kung magagawa niyo naman po, pakilike naman po sana video na to. Share sa mga kaibigan and subscribe na rin po sa channel ko. Laking tulong po yan para sa akin. Ingat po tayo palagi.